Wala kang kwentang asawa, Tessa, at mas lalong wala kang utang na loob sa pamilyang nag-ahon sa iyo mula sa putikan. Ang boses ni Doña Pilar Araneta ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay parang malamig na dulo ng balisong na dahan-dahang itinusok sa dibdib ni Tessa. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga Araneta, kung saan ang amoy ng mamahaling insenso ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak para sa darating na fiesta, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanginginig ang mga daliri ni Tessa habang hawak niya ang isang pirasong papel, isang dokumentong nagsasabing tinatapos na ang kanyang papel bilang asawa ni Leandro. Ngunit higit pa doon, ito ay isang lantarang pag-amin na siya ay nagtaksil, isang kasinungalingang binuo upang protektahan ang dangal ng mga Araneta habang siya ay itinatapon sa kalsada. Ang panulat sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Tumingin si Tessa kay Leandro, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin sa harap ng dambana ng Santo Niño, 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit si Leandro ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Nakatayo ito malapit sa bintana, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo, tila ba ang nangyayari sa loob ng silid na iyon ay isang abalang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Leandro, please. Alam mong hindi totoo ito. Pakiusap ni Tessa, ang kanyang boses ay isang basag na bulong na halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. I gave everything for this family. Iniwan ko ang career ko, inalagaan ko ang nanay mo na nahimik ako kahit alam kong may iba na. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Pilar. Utang na loob, Tessa. Huwag kang magmalinis. Isipin mo ang tatay mo. Kung hindi dahil sa donasyon ng mga Araneta sa operasyon niya noon, matagal na siyang nabulok sa ilalim ng lupa. Ang pagpirma mo rito ang kabayaran sa buhay na ibinigay namin sa pamilya mo. Huwag kang maging gahaman. Ang bawat salita ng matandang babae ay parang lason na dumadaloy sa mga ugat ni Tessa. Sa loob ng 10 taon, ang utang na loob na iyon ang naging kadena sa kanyang mga paa. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi kayang pawiin ng anumang saplot. Napakasakit isipin na ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng gabi na iginugol niya sa pagdidisenyo ng mga ilaw para sa mga negosyo ng pamilya, nang walang anumang kapalit, ay mabubura lamang ng isang pirasong papel. Pirmahan mo na, Tessa. Sa wakas ay nagsalita si Leandro, ngunit ang kanyang tono ay kasing lamig ng yelo sa Desyembre. You're just making this harder for everyone. Carmela is waiting. Ayaw kong magkaroon ng gulo sa gabi ng fiesta. Carmela. Ang pangalang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Tessa. Ang babaeng papalit sa kanya, ang babaeng magdadala ng milyon-milyong puhunan upang isalba ang nalulubog na kumpanya ng mga Araneta. Para sa kanila, si Tessa ay isang gamit lamang na matapos mapakinabangan ay maaari nang itapon sa basurahan. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang panulat sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay parang paghiwa sa kanyang sariling balat. Nang matapos siya, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Inagaw agad ni Doña Pilar ang dokumento ng may matagumpay na ngiti. Good, ngayon kunin mo na ang mga gamit mo. Ayaw kong makita ang anino mo dito bago magsimula ang prosesyon. Utos ng matanda bago tumalikod at naglakad paalis ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig, na marmol ay parang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Tessa. Wala nang ibang nagawa si Tessa kundi ang maglakad patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila isang paglalakbay sa gitna ng mga tinik. Mabilis niyang isinilid sa isang luma at kupas na maleta ang kanyang iilang mga damit. Wala siyang kinuha kahit isang alahas o mamahaling gamit na binili ni Leandro para sa kanya. Ang tanging itinago niya sa kanyang bulsa ay isang maliit na USB drive, ang kanyang huling alas, ang tanging bagay na hindi alam ng mga Araneta na hawak niya. Nang lumabas siya ng mansyon, ang langit ng Cebu ay nagbabanta ng ulan. Ang malalaking ulap ay tila nakikiramay sa bigat na kanyang dinadala. Ngunit bago pa siya makalayo sa tarangkahan, isang pamilyar na tinig ang bumaon sa kanyang pandinig. Ayan na siya. Ang babaeng walang hiya na pinagtaksilan ang mga Araneta. Mula sa kabilang bahagi ng kalsada, nakatayo si Neneng Marites, hawak ang kanyang cellphone na tila isang sandata. Nakatutok ang camera nito sa mukha ni Tessa, habang ang screen ay mabilis na napupuno ng mga komento mula sa kanyang livestream. Live tayo ngayon, mga kapitbahay.
Panoorin niyo ang pagpapalayas sa ahas ng Cebu, Tessa. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ba sapat ang yaman ng mga Araneta para sa'yo? Kailangan mo pa talagang humanap ng iba. Sigaw ni Neneng, ang kanyang mukha ay puno ng malisyosong katuwaan. Hindi makagalaw si Tessa. Ang bawat salita ni Neneng ay parang mga bato na ipinupukol sa kanya. Nakita niya ang sarili sa screen ng cellphone, isang babaeng gusot ang buhok, mugto ang mga mata, at bitbit ang isang maletang sumisimbolo ng kanyang pagkatalo. Sa loob ng ilang segundo, libu-libong tao na ang nanonood nagbibigay ng mga hatol sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ay walang tigil sa pag-vibrate. Ang bawat notifikasyon ay isang insulto, isang pagmumura, isang paghusga mula sa mundong naniniwala sa kasinungalingang binuo ng mga taong pinakapinahalagahan niya. Eksakto sa sandaling iyon, ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Tumingala si Tessa sa madilim na langit, ang kanyang mukha ay basa na ng luha at tubig ulan. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay tila nagbabadya ng simula ng kanyang kalbaryo. Nanginginig ang kanyang kamay nang hugutin niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang susuko, Tessa. Ang dilim ay simula lamang ng paghahanap sa tunay na liwanag. Sino ang nagpadala nito at paano nito nalaman ang nangyayari sa kanya? Sa gitna ng buhos ng ulan at ng mapanghusgang sigaw ng kanyang mga kapitbahay, tila may isang misteryong mas malalim pa sa kanyang pait ang nagsisimulang mabuo. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Tessa habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Bitbit ang kanyang kupas na maleta, tila daladala rin niya ang buong bigat ng langit na unti-unting dumidilim. Sa bawat sasakyang dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan, nararamdaman niya ang lamig na hindi lamang nanggagaling sa hangin kundi mula sa kawalan ng pag-asa. Kinuha niya muli ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang liwanag ng screen ay tila sumusuntok sa kanyang mga mata. Sa Facebook, ang video ni Neneng Marites ay mayroon ng libu-libong shares. Ang mga komento ay parang mga linta na sumisipsip sa kanyang natitirang lakas. Ang ganda pa naman, taksil pala, sabi ng isa. Dapat sa mga ganyang babae ipinaparada sa plaza para mapahiya, dagdag ng isa pa. Ang bawat salita ay isang hatol, isang parusa para sa isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Huminto si Tessa sa tapat ng isang maliit na sari-sari store upang sumilong. Ang ginaw ay nanunuot na sa kanyang mga buto. Nakita niya ang tindera si Aling Goring na madalas niyang mabilhan ng merienda noon kapag bumibisita siya sa mga supplier ng ilaw. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang bakas ng pagkilala o awa sa mukha ng matanda. Sa halip, mabilis na inilipat ni Aling Goring ang kanyang tingin sa telebisyon na nagbabalita rin tungkol sa iskandalo sa pamilya Araneta. Aling Goring, pabili po sana ng isang tinapay at tubig, mahinang sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at gutom. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito at bumungad ang iilang piraso ng barya, ang mga huling sentimo na natira sa kanyang bulsa matapos niyang iwan ang lahat sa mansyon. Paisa-isa niyang inilapag ang mga barya sa counter. Ang tunog ng bawat metal sa kahoy ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Tiningnan ni Aling Goring ang mga barya pagkatapos ay tumingin muli sa mukha ni Tessa, nabasa ng ulan at luha. Pasensya na, Tessa, sarado na kami, sabi ng matanda, bago mabilis na ibinaba ang kahoy na bintana ng tindahan. Naiwan si Tessa na nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga barya ay naiwan sa labas. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa hindi siya nakabili ng pagkain, kundi dahil sa pagtanggi ng mundong dati niyang itinuring na tahanan. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang gunita ang mukha ng kanyang tatay. Naalala niya ang mga kamay nito na puno ng langis at dumi mula sa pagtatrabaho sa pabrika ng mga Araneta. Tessa, anak. Tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama sa hangin. Ang dangal ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang mabuo. Kaya kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang madungisan ang pangalan natin. Napahagulgol si Tessa. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ama na ang mismong dangal na ipinamana nito sa kanya ay ginamit ng mga Araneta upang busalan ang kanyang bibig? Ang utang na loob na naging puhunan ng kanyang tatay para sa kanyang edukasyon ay naging isang sumpa na ngayon ay sumasakal sa kanya.
Nagpatuloy siya sa paglalakad nang walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng mamaga, at ang bigat ng maleta ay tila nagpapahina sa kanyang balikat. Huminto siya sa isang madilim na waiting shed, sa dulo ng kalsada malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng syudad na tila nagdiriwang para sa darating na fiesta. Naupo siya sa malamig na semento at niyakap ang kanyang mga binti. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang kanyang sariling paghikbi. Pakiramdam niya ay isa siyang basura na itinapon sa gilid ng daan. Walang halaga, walang boses, at walang kinabukasan. Inisip niya kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong klaseng pasakit. Meron pa bang puwang para sa isang tulad niya sa mundong ito? Biglang isang maliwanag na sinag ng ilaw ang tumama sa kanyang direksyon. Ang liwanag ay nagmula sa dalawang malalaking ilaw ng isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay mahina at suwabe, isang senyales na ito ay isang mamahalin at marangyang sasakyan. Nanlabo ang paningin ni Tessa dahil sa silaw. Itinaas niya ang kanyang kamay upang harangan ang liwanag. Ang pinto sa likuran ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas. Isang binti na nakasuot ng mamahaling sapatos na itim at may disenyong ginto ang unang lumabas, kasunod ang dulo ng isang eleganteng baston. Isang babaeng may awtoridad at sopistikadong ayos ang bumaba. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin ng malalim sa kaluluwa ni Tessa. Siya si Doña Remedios Vergara, ang babaeng kinatatakutan at iginagalang sa buong lalawigan. Huminto ang matandang babae, ilang hakbang ang layo mula kay Tessa. Tiningnan niya ang basang-basang maleta at ang nanginginig na katawan ng dalaga. Sa halip na pandidiri, isang kakaibang ningning ang kumislap sa kanyang mga mata. Gusto mo bang mabulok dito sa gitna ng ulan habang sila ay nagsasaya sa loob ng kanilang mansyon? Tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay malalim, tila may dalang kapangyarihang hindi matatanggihan. Hindi nakasagot si Tessa. Tumingala lamang siya, ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Ang mga Araneta ay marunong lamang pumatay ng ilaw, Tessa, pagpapatuloy ni Remedios, habang iniaabot ang isang tuyong panyo na may bordang letra na V. Pero ako ang nagtuturo kung paano kontrolin ang ningning. Sumama ka sa akin at tuturuan kita kung paano gawing impyerno ang liwanag na inaakala nilang sa kanila. Sino ang babaeng ito? Isang anghel na tagapagligtas? O isang bagong kaaway na nagbabalat kayo? Sa gitna ng kawalan, tila wala ng pagpipilian si Tessa, kundi abutin ang kamay na nakalahad sa kanyang harapan. Ang loob ng sasakyan ni Doña Remedios ay amoy lavender at lumang libro, isang mundong malayo sa malansang amoy ng ulan at basurang naiwan ni Tessa sa kalsada. Tahimik ang paligid, tanging ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang marahang paghampas ng wiper sa salamin ang maririnig. Nakaupo si Tessa sa malambot na upuang balat nakabalot sa isang makapal na kumot na ibinigay ng matanda. Pakiramdam niya ay isa siyang basang kuting na kinuha mula sa kanal, nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kawalan ng katiyakan. Hindi kita dinala rito para lang damitan at pakainin, Tessa. Simula ni Doña Remedios habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila nakasanayan na niyang sundin ng lahat. I've been watching you for a long time. Ang husay mo sa lighting design ay nasasayang lang sa mga Araneta. They don't know how to appreciate art, they only know how to hoard money. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Mahinang tanong ni Tessa. Lumingon siya sa matanda, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng panlilinlang sa mukha nito. Lahat ng tao sa Cebu ay naniniwalang traidor ako. Galit sila sa akin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Remedios. The people only believe what is fed to them. At ang mga Araneta, they are masters of feeding lies. Pero tandaan mo, Tessa, mas mabilis kumalat ang apoy kapag ang kahoy ay tuyong-tuyo na. At sa ngayon, ang pamilyang iyon ay tuyo na sa utang at kahihiyan. Kailangan lang nila ng isang malakas na mitsa. Dinala ni Remedios si Tessa sa kanyang villa sa Busay, isang palasyong nakatago sa gitna ng luntiang kagubatan at nakatanaw sa buong lungsod. Doon naramdaman ni Tessa ang kalinga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pinatuloy siya sa isang silid na mas malawak pa sa buong bahay ng kanyang mga magulang noon. Ang mga kasangkapan ay gawa sa inukit na nara at ang mga kurtina ay yari sa pinong seda.
Isang gabi habang nakaupo si Tessa sa harap ng salamin at sinusubukang ayusin ang kanyang buhok, pumasok si Doña Remedios. Hawak nito ang isang suklay na yari sa ivory. Walang salitang lumapit ang matanda at dahan-dahang kinuha ang suklay mula sa kamay ni Tessa. Naramdaman ni Tessa ang bawat hagod ng suklay sa kanyang buhok. Ang bawat kilos ni Remedios ay puno ng pag-iingat, tila ba isa siyang mahalagang alahas na inaalagaan. Sa loob ng 10 taon sa mansyon ng mga Araneta, ang tanging nararanasan niya ay ang panunumbat at pagmamalit. Ngunit sa ilalim ng kamay ni Remedios, tila bumabalik ang kanyang pagkatao. "You remind me so much of someone I lost," Tessa bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay naging malambot malayo sa matigas na tono niya sa labas. Ang mga babaeng tulad natin kailangang maging matigas para hindi matapakan. Pero hindi ibig sabihin yon ay mawawalan na tayo ng kakayahang magmahal. Napaluha si Tessa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. "Gusto ko lang pong malinis ang pangalan ko, Doña Remedios. Ayaw kong mamatay na ang tingin ng mga tao sa akin ay isang taksil." "At gagawin natin yon," pangako ni Remedios. "Vergara Illuminations is the main contractor for the Sinulog Grand Finale. I want you to lead the design team. Ipakita mo sa kanila ang liwanag na pilit nilang pinatay." Sa mga sumunod na araw, naging abala si Tessa sa trabaho. Ang kanyang isip ay napuno ng mga diagram ng kuryente, mga kulay ng laser, at ang tamang anggulo ng mga spotlight. Ang trabaho ang naging gamot niya sa sakit. Sa bawat ilaw na kanyang pinapaganatila, unti-unting nabubura ang dilim sa kanyang puso. Sinimulan din ni Remedios ang legal na laban para sa kanya. Kumuha ito ng mga pinakamagaling na abogado upang baligtarin ang pirma ni Tessa sa dokumento ng pag-amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang ito, may isang bahagi ng puso ni Tessa na nananatiling nagdududa. Isang hapon habang wala si Doña Remedios, pumasok si Tessa sa library upang kumuha ng ilang reference books para sa kanyang proyekto. Aksidente niyang nasagi ang isang maliit na drawer sa gilid ng mesa. Dahil sa impact, bahagyang bumukas ang drawer at lumabas ang isang lumang litrato. Dahan-dahang pinulot ni Tessa ang larawan. Ito ay isang luma at kupas na retrato ng isang batang babae na may suot na kwintas na hugis puso. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan sa magandang sulat kamay. "Aking anak Carmela." Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Carmela, ang babaeng pakakasalan ni Leandro. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagpapatalsik. Anong kinalaman ni Doña Remedios kay Carmela? "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Doña Remedios ay biglang naging kasing talim ng kidlat. Nakatayo ang matanda sa pintuan, ng kanyang mukha ay balot ng matinding galit na hindi pa nakikita ni Tessa noon. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang litrato mula sa kamay ni Tessa. Ang mahinahong ina na nakilala ni Tessa ilang araw na ang nakalilipas ay biglang naglaho, pinalitan ng isang estrangherong may mga matang puno ng lihim at panganib. "Hindi mo dapat pinapakialaman ang mga bagay na hindi para sa iyo," sabi ni Remedios. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa baston. Napaatras si Tessa, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay sa takot. Sorry po, Doña Remedios. Nasagi ko lang po ang drawer." "Sino po si Carmela sa buhay ninyo?" Tinitigan siya ni Remedios ng matagal. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. "Ang kailangang mo lang malaman, Tessa, ay ang pagbagsak ng mga Araneta ang tanging layunin natin. Huwag kang magtanong ng mga bagay na maaaring magpabago sa isip ko tungkol sa pagtulong sa iyo." Nang umalis ang matanda, naiwang nanginginig si Tessa. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding kilabot. Sino ba talaga ang kanyang tagapagligtas? At anong papel ang gagampanan niya sa isang laro na tila mas malaki at mas madugo kaysa sa inaakala niya? Ang lungsod ng Cebu ay unti-unti nang binabalot ng makulay na dekorasyon para sa pagdating ng kapistahan ng Santo Niño. Sa bawat kanto, maririnig ang dagundong ng mga tambol na nag-iensayo para sa sinulog, isang tunog na tila tumitibok, kasabay ng puso ng buong probinsya. Ang amoy ng iniihaw na lempo at ang tamis ng bagong luto na bibingka ay humahalimuyak sa hangin, ngunit para kay Tessa, ang kapistahang ito ay hindi tungkol sa pagdiriwang. Ito ay tungkol sa paghihintay. Sa loob ng malaking Cebu City Sports Center, abala si Tessa sa pag-aayos ng mga higanteng spotlight. Ang kanyang mga kamay na dati
ay tanging mga gawaing bahay lamang ang inaatupag sa mansyon ng mga Araneta. Ngayon ay bihasa ng humahawak ng mga kable at control panels. Suot ang kanyang protective vest at helmet, malayo na ang kanyang hitsura sa basang-basang babaeng nakita sa kalsada noong nakaraang linggo. Ianggat niyo pa ang focus ng laser ng 10 degree, utos ni Tessa sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng radyo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Kailangang tumama ang liwanag sa gitna ng entablado sa eksaktong sandali na magsisimula ang wedding march. Mapait ang lasa ng bawat salitang kanyang binibitawan. Ang proyektong ito, ang sinulog grand finale, ay magsisilbiring reception para sa pinaka-inaabangang kasal sa taon, ang pag-iisang dibdib ni Alejandro Araneta at Carmela Buenaventura. Ang pagdidisenyo ng liwanag para sa kaligayahan ng taong sumira sa kanya ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Habang sinusuri ni Tessa ang mga kulay sa kanyang monitor, isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ang biglang bumalot sa paligid. Hindi na kailangang lumingon ni Tessa upang malaman kung sino ang dumating. Ang tunog ng marahang paglakad ng mga sapatos na gawa sa balat ng buhaya sa semento ay sapat na babala. Akala ko ba ay pinalayas ka na sa lungsod na ito? Ngunit narito ka nagtatrabaho pa rin bilang isang hamak na tagapindot ng ilaw. Ang boses ni Doña Pilar ay puno ng panunuya. Dahan-dahang humarap si Tessa. Nakatayo ang matandang Araneta payong na pinaliligiran ng puntas ang hawak ng kanyang katulong habang nakataas ang kilay na nakatingin sa paligid. Doña Pilar, bawal po ang mga sibilyan dito sa tech booth. Delikado po ang mga kable cut. Mahinahong sagot ni Tessa kahit na ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa kanyang mga palad. Huwag mo akong pagsabihan, Tessa. Nakakalimutan mo na ba kung kanino galing ang perang nagpaaral sa iyo? Kung hindi dahil sa donasyon ng pamilya ko, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng isda sa palengke. Muling sumiklab ang galit ni Doña Pilar. Ngayon ginagamit mo ang posisyon mo para mapalapit muli sa anak ko. Nagpapadala ka pa ng mga abogado. Wala kang utang na loob. Eksaktong sa sandaling iyon dumating si Doña Remedios mula sa kabilang bahagi ng entablado. Ang kanyang pagdating ay tila isang malamig na hangin na pumatay sa init ng galit ni Pilar. Ang utang na loob, Pilar, ay hindi isang lisensya para gawing alipin ng isang tao habang buhay. Sabi ni Remedios habang dahan-dahang lumalapit. Si Tessa ay empleyado ko ngayon. At sa teritoryo ko, hindi tinatanggap ang mga taong ang tanging alam gawin ay mangmaliit ng kapwa. Nagtagpo ang tingin ng dalawang makapangyarihang matanda. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng dumadaloy sa paligid sapat na upang magliyab ang anumang bagay na malapit sa kanila. Kinukonsinti mo ang isang babaeng mga agaw at taksil, Remedios. Mag-ingat ka, baka ikaw naman ang susunod na nakawan niya, banta ni Pilar, bago marahas na tumalikod at umalis kasama ang kanyang mga alalay. Naiwang nanginginig si Tessa sa galit at kahihiyan. Lalapit sana siya kay Remedios upang magpasalamat, ngunit nakita niya ang matanda na nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Pilar. Mayroong isang madilim at misteryosong ngiti sa mga labi ni Remedios, isang ngiti na hindi para sa pagtatanggol kay Tessa, kundi para sa isang tagumpay na siya lamang ang nakakaalam. Nang sumapit ang gabi, naiwan si Tessa na mag-isa sa control booth upang tapusin ang programming ng mga ilaw. Ang buong stadium ay balot ng katahimikan, tanging ang mahinang pagugong ng mga generator sa malayo ang maririnig. Sa gitna ng dilim, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Tessa, napatayo si Tessa sa gulat. Si Leandro, nakatayo ang kanyang dating asawa sa gilid ng hagdanan, mukhang pagod at balisa. Walang bakas ng pagiging aroganting lalaki na nakita niya noong nakaraang linggo sa mansyon. Anong ginagawa mo rito, Leandro? Tapos na nating pirmahan ang lahat ng dapat pirmahan. Matigas na sabi ni Tessa. Kailangan nating mag-usap. Yung lawsuit na isinampa mo, please bawiin mo na iyon, pakiusap ni Leandro. Lumapit siya ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nalulubog na ang kumpanya, Tessa. Ang kasal ko kay Carmela ang tanging paraan para maisalba ang pangalan ng pamilya natin. Kung magpapatuloy ang demanda, mawawala ang tiwala ng mga investors ng mga Buenaventura. Maawa ka sa nanay ko, matanda na siya. Lalong sumikip ang dibdib ni Tessa. Maawa na saan ang awa ninyo nung pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan? Nasaan ang awa niyo nung pinapanood niyo akong hiyain ni Neneng Marites sa harap ng buong mundo?
Ginamit lang kami ni Mama Tessa. Wala akong magawa. Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay pumapaos sa emosyon. Para ito sa dangal ng mga Araneta. Isipin mo, ang tatay mo ayaw niyang makitang bumagsak ang pamilyang nagligtas sa kanya. Tinitigan ni Tessa ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Ngayon ang nakikita lamang niya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga salitang dangal at utang na loob. Ang dangal, Leandro, ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagmamakaawa matapos kang manakit. Mahinahong sagot ni Tessa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa paninindigan. At ang tatay ko, kung buhay siya ngayon, siya ang unang kukuha ng mitsa para silaban ang lahat ng kasinungalingan niyo. Tumalikod na si Tessa at muling humarap sa kanyang monitor. Ngunit bago makaalis si Leandro, may huling sinabi ito na nagpatigil sa mundo ni Tessa. Mag-ingat ka kay Remedios Vergara, Tessa. Akala mo ba ay tinutulungan ka niya dahil mabuti ang puso niya? Hindi mo ba itatanong sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya maipakilala ang sarili niya bilang ina ni Carmela? Nang makaalis si Leandro, naiwang tulala si Tessa sa gitna ng makukulay na ilaw na kanyang ginagawa. Ang bawat neon na kulay ay tila naging malalabo at mapanlinlang. Sino ang tunay na kalaban? Ang pamilyang pumatay sa kanyang dangal o ang babaeng nag-aalok ng kamay upang muli siyang buhayin? Ang sikat ng araw sa busay ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mahogany, nagbibigay ng mga gintong guhit sa loob ng silid ni Tessa. Ngunit hindi ang init ng araw ang gumising sa kanya, kundi ang amoy ng tsokolate batirol at bagong luto na danggit, mga pagkaing nagpapaalala sa kanya ng mga simpleng umaga kasama ang kanyang tatay bago ito pumanaw. Sa hapagkainan naghihintay si Doña Remedios. Nakasuot ito ng isang eleganteng bata de banyo na yari sa seda habang nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niya si Tessa, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maupo ka, Tessa. Kailangan mong kumain ng mabuti. Ang paghihiganti ay nangangailangan ng lakas, hindi lamang ng isip kundi pati ng katawan, sabi ng matanda habang ipinaglilinis ng tinik ang isda para sa dalaga. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng isang kurot sa puso ni Tessa. Sa loob ng 10 taon, sa ilalim ng poder ni Doña Pilar, siya ang tagapagsilbi. Siya ang nag-aayos ng pagkain, siya ang nagliligpit, at siya ang huling kumakain. Ngunit dito sa ilalim ng bubong ni Remedios, tila siya ay muling naging isang anak na pinahahalagahan. Doña Remedios, bakit po ninyo ito ginagawa para sa akin? Sabi po ni Leandro kagabi. Napahinto si Tessa, nagdadalawang isip kung dapat bang banggitin ang babala ng dating asawa. Ibinaba ni Remedios ang kanyang suklay at tumingin ng diretso kay Tessa. Ano ang sabi ng hininga ng lason na iyon? Na ginagamit lamang kita, Tessa. Ang mga taong tulad ng mga Araneta ay hindi kayang unawain ang tunay na kabutihan dahil ang bawat kilos nila ay may kapalit. Naniniwala silang ang mundo ay isang malaking palengke kung saan ang lahat ay nabibili. Pero ikaw ay hindi paninda. Ikaw ay biktima na kailangang bigyan ng boses. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Inabot niya ito kay Tessa. Buksan mo, iyan ang isusuot mo sa gabi ng grand finale. Nanginginig ang mga kamay ni Tessa habang binubuksan ang kahon. Isang napakagandang Filipiniana na yari sa telang pinya, may mga borda ng pinong bulaklak at maliliit na kristal na tila mga bituin sa langit. Ito ay kulay puti, ngunit may bahagyang kislap ng pilak na tila sumisimbolo sa muling pagkabuhay mula sa abo. Gusto kong makita nila ang babaeng sinayang nila, bulong ni Remedios, habang hinahaplos ang balikat ni Tessa. Gusto kong malaman nila na ang liwanag na pilit nilang pinatay ay ngayon ay mas nakakasilaw na. Niyakap ni Tessa ang matanda. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng hinala niya. Ang init ng yakap ni Remedios ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya laban sa lahat ng sakit. Salamat po, Nay, Doña Remedios. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Nay, I like the sound of that, sagot ni Remedios habang hinahaplos ang buhok ni Tessa. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ni Remedios si Tessa kung paano maging mas mapanuri. Ipinakita niya kung paano pumasok sa mga digital na dokumento ng kumpanya na nakatago sa ilalim ng mga festival contracts. Dahil sa husay ni Tessa sa teknolohiya, madali niyang nahanap ang mga butas sa pananalapi ng mga Araneta, mga pondong para sana sa simbahan at sa mga mahihirap sa Cebu
na napunta sa personal na bulsa ni Doña Pilar. Bawat impormasyong nakukuha ni Tessa ay itinatabi niya sa USB drive na laging nasa kanyang bulsa. Pakiramdam niya ay unti-unti na niyang binubuo ang hagdan patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit isang gabi, habang pababa si Tessa sa kusina upang kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Doña Remedios mula sa study room. Bahagyang nakabukas ang pinto at ang liwanag mula sa loob ay gumuguhit ng isang mahabang anino sa pasilyo. "Don't worry, my dear Carmela." Ang boses ni Remedios ay malambot ngunit may kakaibang lamig. "Magtiis ka lang ng kaunti pa. Ang kasal na iyan ay isang palabas lamang. Kapag nakuha na natin ang lahat ng ari-arian ng mga Araneta sa pamamagitan ng mga kasong isasampa ni Tessa, luluwag na ang lahat." Napatigil si Tessa, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa pader. "Isang kumpas na lang at itatapon na natin ang pain." Pagpapatuloy ni Remedios sa telepono. "Si Tessa, she's just a pawn, a very useful one. Masyado siyang nabulag sa pag-aaruga ko, kaya hindi niya nakikitang siya ang mitya na susunog sa sarili niyang kinabukasan para lang mailigtas tayo. Once the dust settles, she will be irrelevant again." Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay tila isang malakas na putok ng baril sa pandinig ni Tessa. Ang bawat salita ni Remedios ay parang mga piraso ng basong salamin na bumaon sa kanyang puso. Ang yakap, ang Filipiniana, ang tawag na Nay, ang lahat ng iyon ay isang matamis na patibong. Dahan-dahang napaatras si Tessa patungo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit at galit. Akala niya ay nakahanap na siya ng kakampi, ngunit isa palang mga ngaso ang nagbalat kayong tagapagligtas. Hinigpitan ni Tessa ang pagkakahawak sa USB drive sa kanyang bulsa. Kung iniisip ni Remedios na siya ay isang hamak na pawn o piyesa lamang sa laro, nagkakamali ito. Dahil sa larong ito, ang pinakamaliit na piyesa ang madalas na hindi napapansin hanggang sa ito na ang magbigay ng checkmate. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa mukha ni Tessa ay nagpakita ng isang bagong klaseng determinasyon. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ngayon alam na niya na sa mundong ito siya lamang ang tanging liwanag na maaari niyang pagkatiwalaan. Ang puting tela ng Filipinianang ito ay hindi simbolo ng aking pagbangon, kundi isang puting kumot na nakatakdang ibalot sa aking bangkay. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa buong pagkatao ni Tessa habang nakatitig siya sa manikin kung saan nakasabit ang mamahaling damit. Ang bawat borda, ang bawat kristal na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid ay tila mga mata ng isang ahas na naghihintay ng tamang sandali upang tumuklaw. Ang bawat haplos ni Doña Remedios sa kanyang balikat kanina, ang bawat matamis na salita, at ang pagtawag niya rito ng Nay, ang lahat ng iyon ay naging lason na ngayon ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero. Ang mga mata niya na dati ay puno ng pasasalamat at pag-asa ngayon ay tila dalawang uling na unti-unting nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Hindi siya makapaniwala na sa ikalawang pagkakataon, ang kanyang puso ay naging isang bukas na sugat na muling nilagyan ng asin ng taong pinakapinagkatiwalaan niya. Ginamit nila ang aking galit. Ginamit nila ang aking pait upang maging sandata sa isang giyerang wala naman akong mapapala. Bulong ni Tessa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at matigas, tila isang lupang hindi na dinilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang sewing kit. Ang malamig na bakal nito ay tila humahalik sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na madalas haplusin ni Leandro noong mahal pa niya ito, at ang buhok na sinuklay ni Remedios nang may mapanlinlang na kalinga. Sa bawat hibla ng buhok na iyon ay nakasabit ang mga alaala ng kanyang pagiging sunod-sunuran, ng kanyang pagiging isang hamak na biktima. Narinig ang marahang paghiwa ng talim ng gunting sa bawat hibla ng kanyang buhok. Walang anumang tunog ng pag-iyak. Ang bawat bagsak ng kanyang buhok sa sahig ay tila paghulog ng mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Ang mahaba at kulot na buhok na sumisimbolo sa kanyang pagiging mahinhin at matiisin ay naglaho pinalitan ng isang maikli at matapang na gupit na naglantad sa tunay na anyo ng kanyang mukha. Nang matapos siya, tila isang bagong nilalang ang nakaharap sa salamin.
Isang babaeng handang sumabak sa apoy, hindi upang mamatay, kundi upang maging bakal na hindi na kailanman mababali. Kinaumagahan lumabas si Tessa ng kanyang silid upang harapin si Doña Remedios sa almusal. Ang matanda ay nakaupo sa dati nitong pwesto, tila walang anumang nangyari kagabi. Ngunit nang makita nito ang bagong hitsura ni Tessa, bahagyang napatigil ang pag-angat ng tasa ng tsa sa mga labi ni Remedios. Tessa, ang buhok mo, bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Remedios pilit na itinatago ang gulat sa kanyang boses. Gusto ko lang pong magaan ang pakiramdam para sa grand finale, Doña Remedios. Sagot ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, isang maskara ng katapatan na natutunan niya mula sa mismong matanda. Sabi niyo po kailangan kong maging handa sa pagbabago. Ito po ang simula ng aking pagbabago. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila naging malakas na tambol sa pandinig ni Tessa. Alam niyang sinusuri siya ni Remedios, hinahanap ang anumang butas sa kanyang mga salita. Bagay sa iyo, Epkin, sa wakas ay sabi ni Remedios, ang kanyang mga mata ay muling naging malamig at kalkulado. Ipinapaalala mo sa akin ang aking sarili noong ako ay nagsisimula pa lamang. Matapang. Walang inuurukan. Salamat po, Nay. Ang pagtawag ni Tessa ng Nay ay tila isang matalim na kutsilyo na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ng itinuro niyo sa akin, ang lahat ng ibinigay niyo, gagamitin ko iyon sa gabi ng fiesta. Sisiguraduhin ko pong walang makakalimot sa gagawin ko. Nang umalis si Tessa patungo sa stadium, naiwang nakatingin si Remedios sa kanyang likuran. Ang matanda ay tila nakaramdam ng isang kakaibang kilabot, isang babala, na ang kanyang pawn ay hindi na sumusunod sa itinakdang galaw sa board. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Tessa ang kanyang laptop. Hindi lamang ang mga dokumento laban sa mga Araneta ang nandoon. Sa tulong ng mga password na nakita niya sa study room ni Remedios, nakuha rin niya ang mga lihim na transaksyon ng mga Vergara, mga ebidensya na si Remedios ang nagmamanipula sa pagbagsak ng kumpanya ni Leandro upang mabili ito sa murang halaga at ibigay kay Carmela. Akala niyo ay ako ang inyong mitsa, bulong ni Tessa habang tinitingnan ang mga file, ngunit hindi niyo alam ako ang buong sunog na uubos sa inyong lahat. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung ang kailangan ay isang malupit na puso upang makamit ang hustisya sa mundong ito, handa siyang maging pinakamalupit. Ang gabi ng fiesta ay hindi lamang magiging gabi ng kasal ni Leandro at Carmela, at hindi lamang ito magiging gabi ng paghihiganti ni Remedios. Ito magiging gabi ng kalayaan ni Tessa, isang kalayaang bibilhin niya sa pamamagitan ng paglantad ng lahat ng baho ng mga taong nag-akalang kaya nilang paglaruan ang kanyang buhay. Ang bawat kable na nakakalat sa sahig ng Cebu City Sports Center ay parang mga ugat ng isang malaking halimaw na naghihintay na magkaroon ng buhay. Sa loob ng control booth, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 malalaking monitor na nagpapakita ng blueprint ng stadium. Madilim ang paligid at ang tanging maririnig ay ang mahinang pagugong ng mga cooling fan ng computer at ang sariling paghinga ni Tessa. Hindi na siya ang dating Tessa na mabilis manghina. Ngayon, ang bawat kumpas ng kanyang mga daliri sa keyboard ay may kasamang layunin. Habang ang lahat ay abala sa labas para sa huling ensayo ng sinulog grand finale, palihim na nag-u-upload si Tessa ng mga file sa main server ng event. Hindi lamang ito mga lighting cues. Ito ay mga dokumento, mga voice recording at mga video na magsisilbing huling hatol sa mga taong nag-akalang kaya nila siyang tapakan. Isang pindot na lang at magbabago ang lahat, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang progress bar sa screen. Ang mahinang huni ng computer ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Tessa, are you still here? Ang boses ni Doña Remedios ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang isinara ni Tessa ang window ng server at pinalitan ito ng lighting program bago lumingon. Pumasok ang matanda balot ng isang mamahaling shawl at may dalang isang maliit na paper bag. Nay, bakit po kayo nandito? Gabi na po, delikado ang daan paakyat dito sa booth. Sabi ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. I just wanted to check on you. Alam kong pagod ka na sa paghahanda para sa kasal ni na Carmela, sagot ni Remedios habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Don't work too hard. Bukas ang gabi ng ating tagumpay.
Sisiguraduhin nating hindi na makakaangat ang mga Araneta pagkatapos nito. Tinitigan ni Tessa ang matanda. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng booth, ang mukha ni Remedios ay tila isang maskara ng kabutihan. Salamat po, Nay. Hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa inyo. Gagawin ko po ang lahat bukas. Lahat ng nararapat. Isang sandali silang nagkatitigan. Mayroong tensyong namamagitan sa kanila na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Alam ni Tessa na nagdududa na ang matanda at alam din ni Remedios na may itinatago ang dalaga. Ngunit pareho silang nakangiti mga ngiting puno ng lason. Nang umalis si Remedios, lumabas din si Tessa ng booth upang magpahangin. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makita niya ang pamilyar na anino ni Neneng Marites na nagtatago sa likod ng isang malaking speaker. Hawak nito ang kanyang cellphone, handa nang mag-livestream. Neneng, huwag ka nang magtago. Alam kong nandyan ka. Oh, tawag ni Tessa. Nagulat ang tsismosa at dahan-dahang lumabas. Ah, Tessa. Kumusta, balita ko? Ikaw pala ang head ng lighting dito. Ang yaman na natin na kaninong pera kaya ang ginamit mo. Sa halip na magalit, lumapit si Tessa kay Neneng nang may misteryosong ngiti. Gusto mo ba ng totoong scoop, Neneng, yung mas malaki pa sa pagpapatalsik sa akin sa mansyon? Nanlaki ang mga mata ni Neneng. Anong scoop? Tungkol ba sa kasal? Bukas ng gabi itutok mo ang kamera mo sa gitnang entablado sa eksaktong oras ng palitan ng sumpa. Huwag kang kukurap dahil ibibigay ko sa iyo ang pinaka-viral na video sa buong kasaysayan ng Cebucan, bulong ni Tessa sa tenga ni Neneng. Pero sa isang kondisyon, huwag mong sasabihin kahit kanino na nanggaling sa akin ang tip na ito. Ayaw nating masira ang sorpresa. Di ba? Nanginig sa tuwa si Neneng. Sige, makakaasa ka, Tessa. Ako ang unang maglalive niyan. Nang makaalis si Neneng, bumalik si Tessa sa control booth. Ang kanyang plano ay nakalatag na. Gagamitin niya ang kasakiman ni Neneng sa likes at shares upang masiguradong ang katotohanan ay makakarating sa bawat sulok ng bansa sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit bago matapos ang gabi, isang malakas na alarm ang tumunog sa loob ng stadium. Ang lahat ng ilaw na kanina ay maayos na nakaprograma ay biglang nag-flicker at namatay. Ang stadium ay nabalot ng kabuang kadiliman. Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga technician sa labas. Mabilis na tiningnan ni Tessa ang monitor. Isang error message ang lumabas, system overridden, unauthorized access detected. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibay. Sinubukan niyang i-bypass ang system, ngunit tila may nag-lock sa lahat ng controls mula sa labas. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Tessa na hindi lamang siya ang naglalaro ng apoy. May ibang tao na nakakaalam sa kanyang ginagawa at sinusubukan siyang pigilan bago pa sumapit ang bukas. Hindi ngayon, kagat-labing sabi ni Tessa habang mabilis na nagtitipa sa keyboard. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga technician at organizers ay nagsimulang mag-panic. Si Tessa, nasaan si Tessa? Siya lang ang may hawak ng master override key, sigaw ng head organizer mula sa field. Tumingin si Tessa sa labas ng bintana ng booth. Sa gitna ng madilim na stadium, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa dulo ng exit, isang figurang pamilyar ang tindig at may hawak na isang tablet na naglalabas ng asul na liwanag. Ang gabi bago ang fiesta ay naging isang karera laban sa oras. Ang lahat ng ilaw ay patay, ang system ay bihag, at si Tessa ay nasa gitna ng isang digmaan na siya mismo ang nagpasimula, ngunit tila hindi na niya kayang kontrolin. Ang Cebu City Sports Center ay tila isang dagat ng mga tao, makukulay na balahibo at nagniningning ng mga palamuti. Ang ingay ng mga tambol ay umaalingaw sa bawat sulok, isang ritmong nagpapabilis sa tibok ng puso ng libu-libong naroon. Sa gitna ng entablado, isang dambana na pinalilibutan ng libu-libong puting rosas, ang nakatayo ang lugar kung saan gaganapin ang pagsasama ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Cebu. Ngunit sa likod ng marangyang pagdiriwang na ito, sa loob ng madilim na control booth, isang babae ang nakikipaglaban sa sarili niyang tadhana. Ang mga daliri ni Tessa ay mabilis na lumilipad sa keyboard. Ang error message na system overridden ay tila isang sumpa na ayaw siyang pakawalan. Ang kanyang pawis ay humahalo sa lamig ng aircon at ang kanyang hininga ay paputol-putol. Sa labas, narinig niya ang anunsyo ng MC, ang pagpasok ng ikakasal. Hindi ako papayag. Hindi sa pagkakataong ito, bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng pait.
Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa, ang kanyang huling alas na hindi dumaan sa main server. Isinaksak niya ito sa isang nakatagong port sa ilalim ng console. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa loob ng booth habang hinihintay niya ang loading bar. Sa labas nagsimula na ang mabagal at eleganteng tugtog ng wedding march. Nakita niya sa monitor si Leandro nakasuot ng puting barong na may gintong borda nakatayo sa dambana nang may mapagmalaking ngiti. Sa tabi nito ay si Doña Pilar suot ang kanyang pinakamahalagang hiyas tila isang reyna na nakamit na ang lahat ng kanyang ninanais. Nasaan na ang liwanag? Tanong ng head organizer. Sa radyo ni Tessa ang boses nito ay puno ng takot. Tessa, ang spotlight kay Carmela ngayon na. Huminga ng malalim si Tessa. Ang loading bar ay umabot na sa 100%. Nandito na ang liwanag, mahinahong sagot ni Tessa sa radyo. Ang liwanag na magsasabi ng totoo. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pinindot ni Tessa ang execute. Biglang namatay ang lahat ng makukulay na ilaw sa stadium. Ang libu-libong tao ay napasinghap sa gulat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bato. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang mga higanteng LED screen sa paligid ng stadium ay sabay-sabay na nagliwanag. Hindi ang mukha ni Carmela ang lumabas. Hindi ang mga pre-wedding photos na puno ng pag-ibig. Ang lumabas ay isang madilim at malabong video. Ngunit ang boses ay malinaw na malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat speaker ng stadium, mas malakas pa sa anumang tambol ng sinulog. Pirmahan mo na ito, Tessa. Ang pagpirma mo rito ang kabayaran sa buhay na ibinigay namin sa pamilya mo. Huwag kang maging gahaman. Iyon ang boses ni Doña Pilar. Nakita ng buong Cebu ang video kung saan pinipilit si Tessa na lumuhod at aminin ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng bangko, mga transaksyong nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa pondo ng parokya patungo sa pribadong account ng mga Araneta. Pangnikyesto ay nagsimulang magbulungan isang tunog na tila mga bubuyog na unti-unting lumalakas ang huni. Nakita ni Tessa sa screen ang mukha ni Leandro na namumutla at si Doña Pilar na tila naging isang estatwa dahil sa hiya. Ngunit hindi doon tumigil si Tessa. Ang susunod na lumabas sa screen ay ang mga lihim na pag-uusap ni Doña Remedios Vergara. Ang recording ng pag-amin nito na ginagamit lamang niya si Tessa bilang pain upang makuha ang ari-arian ng mga Araneta para kay Carmela. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Remedios mula sa VIP section. Sinubukan niyang tumayo at lumapit sa entablado, ngunit ang mga mata ng mga tao ay nakatutok na sa kanya nang may panghuhusga. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliwanag na spotlight ang biglang bumukas. Hindi ito nakatutok sa ikakasal. Nakatutok ito sa itaas sa bintana ng control booth. Doon nakatayo si Tessa. Ang kanyang maikling buhok ay tila isang korona ng kalayaan sa ilalim ng puting ilaw. Ang kanyang puting Filipiniana ay nagniningning tila isang anghel na nagbababa ng hatol. Wala siyang hawak na mikropono, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang libu-libong tao. Tumingin siya ng diretso kay Leandro, kay Doña Pilar at kay Doña Remedios. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng galit o pait. Ang nandoon ay ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang laban. Ang liwanag ay hindi nagsisinungaling. Ang tanging nasa isip ni Tessa habang pinapanood ang pagbagsak ng mga pader ng kasinungalingang itinayo sa paligid niya. Biglang bumukas ang pinto ng control booth. Pumasok ang mga security guard ni Doña Remedios, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Hulihin niyo siya, patayin niyo ang system sigaw. At kumuha po mo, sigaw ng isa. Napaatras si Tessa sa gilid ng bintana. Nakita niya si Neneng Marites sa ibaba, ang cellphone nito ay nakatutok sa kanya, ang live stream ay mayroon ng milyon-milyong viewers. Alam ni Tessa na kahit anong mangyari sa kanya sa sandaling ito, ang katotohanan ay hindi na kailanman mabubura. Huli na kayo, mahinahong sabi ni Tessa sa mga gwardyang papalapit sa kanya. Ang buong mundo ay nanonood na. Eksakto sa sandaling iyon, ang mga sirena ng pulis ay narinig mula sa labas ng stadium. Ang mga tauhan ng NBI na kanina pa hinihintay ni Tessa ay dumating na upang isilbi ang mga warrant base sa mga ebidensyang ipinakita niya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Tessa. Nakita niya si Doña Remedios na may kinukuha mula sa kanyang bag habang papalapit sa entablado kung nasaan si Carmela. Ang mukha ng matanda
ay balot ng desperasyon, isang desperasyon ng isang ina na handang pumatay upang hindi mawala ang kanyang pinakaiingatang yaman. Carmela, tumakbukaan. Sigaw ni Tessa mula sa taas kahit alam niyang hindi siya maririnig dahil sa ingay ng kaguluhan. Ang hiyawan ng libu-libong tao sa stadium ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakabinging bulong-bulungan, tila isang malaking alon na humahampas sa pampang. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na pumasok sa field ay nagmistulang mga kumikislap na bituin sa gitna ng kaguluhan, ngunit ang dala nitong mensahe ay hindi pag-asa, kundi ang katapusan ng isang dinastya. Ang bawat sirena na naririnig sa malayo ay tila isang malungkot na awit ng paghatol para sa mga taong nag-akalang sila ang may-ari ng buong Cebu. Sa gitna ng entablado, si Doña Pilar Araneta ay tila isang estatwa ng nakalipas na panahon. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamalaki ngayon, ay tila tuyong lupa na nagkabitak-bitak. Ang bawat butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo ay humahalo sa makapal na makeup na nagsisimulang mabura dahil sa init ng mga spotlight. Ang hiya o matinding kahihiyan ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Pinanood niya ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya na ngayon ay nakaturo ang mga daliri at may mga matang puno ng pandidiri. Ito ba ang dangal na sinasabi niyo, Doña Pilar? Isang tinig mula sa madla ang sumigaw, kasunod ang marami pang iba. Ang mga taong dati ay tahimik ay ngayon ay naging matapang sa paglabas ng katotohanan. Lumapit ang mga opisyal ng NBI kay Leandro. Ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa kanyang mga pulso. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Tumingin si Leandro kay Tessa na nasa itaas pa rin ng control booth. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad ng awa, ngunit huli na ang lahat. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang tagapagmana ng isang imperyo, ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nawawala ng tirahan. Leandro, paano mo nagawa ito sa akin? Si Carmela na nakasuot pa rin ng kanyang pangkasal na damit ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng guhit sa kanyang muka. Akala ko ba ay mahal mo ako? Akala ko ba ay ako ang kaligtasan ng pamilya mo? Pero ginamit mo lang pala ako bilang pambayad utang. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leandro, isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong stadium na tila isang huling tuldok sa kanilang ugnayan. Carmela, sa gitna ng kanyang pait, ay hinubad ang kanyang belo at itinapon ito sa paanan ni Leandro bago tumakbo palayo sa dambana. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi tumitigil si Neneng Marites. Ang kanyang cellphone ay tila isang sandata na nakatutok sa bawat segundo ng pagbagsak ng mga Araneta. Ang kanyang livestream ay umabot na sa milyon-milyong views at ang bawat share ay isang pako sa kabaong ng reputasyon ni Pilar at Leandro. Ang tsismosa ng barangay ay naging tagahatid ng karma sa buong mundo. Dahan-dahang bumaba si Tessa mula sa control booth. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang pag-akyat patungo sa kanyang sariling kalayaan. Nang makarating siya sa ibaba, hinarang siya ni Doña Remedios. Ang matanda ay hindi pa dinadala ng pulisya, ngunit ang kanyang imperyo ay nagsisimula na ring mayamat. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, tila dalawang nagbabagang uling na gustong sunugin si Tessa. Akala mo ba ay nanalo ka na, Tessa? Bulong ni Remedios, ang boses nito ay puno ng kamandag. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko para sa anak ko. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng tahimik pagkatapos nito? Tinitigan siya ni Tessa ng may kalmado at matapang na mga mata. Ang katahimikan ko, Doña Remedios, ay hindi kailanman nanggaling sa inyo. At ang tagumpay ko, hindi ito tungkol sa pagkatalo nyo. Tungkol ito sa pagbawi ko sa pangalang ninakaw nyo sa akin. Nang ilabas ng pulisya si Doña Pilar at Leandro, mula sa stadium ang libu-libong tao ay sabay-sabay na sumigaw ng Viva Pit Senior, ngunit sa pagkakataong ito ang sigaw ay hindi para sa pista kundi para sa katarungang sa wakas ay naghari sa kanilang lungsod. Ang mga Araneta na dati ay tila mga Diyos na hindi kayang abutin ngayon ay mga bilanggunan ng kanilang sariling mga kasalanan. Naiwan si Tessa sa gitna ng malawak na stadium habang unti-unting namamatay ang mga ilaw. Ang lamig ng hangin sa Cebu ay tila humahaplos sa kanyang bagong gupit na buhok, nagbibigay ng isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa dilim ng exit, nakita niya ang huling sulyap ni Remedios. Bago ito sumakay sa kanyang sasakyan, isang tingin na nagsasabing, ang laban ay hindi pa tapos.
at ang mitya na sinindihan ni Tessa ay maaaring bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Ang stadium na kanina ay puno ng ingay ngayon ay nababalot na ng katahimikan. Sa gitna ng dilim na ramdaman ni Tessa, ang isang pamilyar na pag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang muling bumungad. Ang tunay na liwanag ay hindi natatapos sa paglantad ng katotohanan. Ngayon nagsisimula ang pagsubok kung hanggang saan mo kayang panatilihing maliwanag ang iyong sarili. Sino ang taong ito na tila laging nakabantay sa bawat galaw niya? At ano ang kapalit ng kalayaang binitawan niya sa harap ng buong mundo? Ang amoy ng lansa ng dagat at ang mainit na simoy ng hangin sa isla ng Bantayan ay malayo sa amoy ng mamahaling pabango at usok ng lungsod ng Cebu. Dito ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa maputing buhangin at ang mahinang huni ng mga dahon ng niyog. Ang gabi ng fiesta, ang mga nakakasilaw na laser at ang mga mapanirang tinig ni Doña Pilar at Remedios ay tila naging bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na unti-unting tinatangay ng tubig. Nakaupo si Tessa sa isang maliit na bangko sa labas ng kanyang tinutuluyang dampa. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin, ngunit hindi na niya ito inaayos. Wala na siyang kailangang patunayan sa sinuman. Ang puting Filipiniana na isinuot niya sa gabi ng grand finale ay maingat na nakatago sa ilalim ng kanyang maleta, hindi bilang alaala ng tagumpay, kundi bilang paalala ng presyong kailangan niyang bayaran para sa kanyang kalayaan. Isang lumang radyo sa tabi niya ang nagbabalita tungkol sa kinahinatnan ng pamilya Araneta. Ang dating makapangyarihang Doña Pilar Araneta ay kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest dahil sa atake sa puso matapos ang iskandalosong gabi sa Sinulog. Samantala ang kanyang anak na si Leandro ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng malversation at fraud. Pinatay ni Tessa ang radyo. Ang katahimikan na sumunod ay hindi nakakabingi, kundi nakakaginhawa. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa pagbagsak nila. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kawalan, parang isang malaking sugat na sa wakas ay nalinis na, ngunit nag-iwan ng isang permanenteng peklat. Isang maliit na bata ang lumapit sa kanya, may dalang isang piraso ng papel at mga kawayan. Ate Tessa, turuan mo po kaming gumawa ng parol, mahiyahiyang sabi ng bata. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Kinuha niya ang mga kawayan at nagsimulang bumuo ng balangkas ng isang bituin. Ang kanyang mga daliri na dati ay humahawak ng libu-libong boltahe ng kuryente ngayon ay dahan-dahang humahabi sa simpleng pangarap ng isang bata. Sa bawat tali niya ng sinulid, tila tinatahi rin niya ang mga punit-punit na bahagi ng kanyang sariling puso. Habang abala siya sa pagtuturo, isang kartero ang lumapit at nag-abot ng isang sulat. Ang sobre ay walang selyo, tila personal na inihatid mula sa lungsod. Nang buksan ito ni Tessa, nakilala niya ang sulat kamay. Tessa, hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako sa lahat ng nangyari. Pareho tayong naging biktima ng mga pangarap ng ibang tao. Salamat dahil sa gabi ng kasal, hindi mo lang inilantad ang katotohanan, iniligtas mo rin ako sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang hinahanap mo, Carmela. Itinabi ni Tessa ang sulat. Wala nang pait, wala nang galit. Napagtanto niya na sa huli ang lahat ng taong nakasalamuhan niya ay may kanya-kanyang dilim na pilit tinatakpan ng liwanag. Nang sumapit ang hapon, dinala ni Tessa ang isang maliit na paper lantern sa dalampasigan. Ito ay gawa sa manipis na papel at may maliit na kandila sa loob. Sinindihan niya ito, ang dilaw na apoy ay marahang sumasayaw sa loob ng papel na bituin. Sa ibabaw ng papel nakasulat ang pangalan ng kanyang tatay. Tay, tapos na po at bulong ni Tessa habang inilalagay ang lantern sa ibabaw ng tubig. Ang utang na loob na sinasabi nila, binayaran ko na ng sarili kong dugo at luha. Wala na po akong dalang bigat. Pinanood niya ang lantern habang dahan-dahang itinatangay ng agos patungo sa malayo. Ang liwanag nito ay tila isang maliit na bituin sa gitna ng madilim na dagat hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa abot tanaw. Ngunit bago siya makabalik sa kanyang dampa, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada, malapit sa isang kumpol ng mga puno ng niyog. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, ngunit ang tindig nito ay pamilyar. May hawak itong isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang telang katsa. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Hindi siya si Leandro at hindi rin siya ang mga tauhan ni Remedios. Ang kanyang mukha
ay may mga linya ng pagtanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, mga matang nakita na ni Tessa sa isang lumang litrato ng kanyang ama noong ito ay binata pa. "Ikaw ba si Teresa?" tanong ng lalaki. Ang boses nito ay parang isang lumang himig na matagal nang hindi narinig. "Ako ang matalik na kaibigan ng tatay mo. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang tiwala sa akin para sa'yo. Sabi niya, ibigay ko lang ito kapag ang lahat ng ilaw ay napatay na at ang sarili mo na lang ang natitirang nagniningning." Inabot ng lalaki ang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Tessa, bumungad sa kanya ang isang lumang susi at isang titulo ng lupa sa ilalim ng pangalan niya, isang lupang matagal nang binili ng kanyang ama nang paunti-unti lingid sa kaalaman ng mga Araneta. Ito ang tunay na pamanang hindi nanggaling sa utang na loob, kundi sa tunay na pawis at pagmamahal. Napaupo si Tessa sa buhangin ng kanyang mga luha. Ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa pasasalamat. Ang tunay na liwanag ay hindi kailanman nagmula sa mga spotlight ng stadium, kundi sa tahimik na pagmamahal na laging nandoon, naghihintay lang na mahanap. Tumingala si Tessa sa langit na puno ng bituin. Ang huling mensahe sa kanyang cellphone ay muling nagliwanag. Ang misteryosong numero na nagbabantay sa kanya ay nagpadala ng huling salita. "Ngayon ikaw na ang sarili mong liwanag." Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang lumang libro na mabilis na binalitaktak ng hangin. Ang lungsod ng Cebu ay muling naghahanda para sa isa pang kapistahan. Ngunit para kay Tessa, ang ingay ng lungsod ay isang bahagi na lamang ng kanyang nakaraan na malayo na sa kanyang kasalukuyan. Sa isang tahimik na dulo ng isla, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang linyang kulay asul at ginto, nakatayo ang isang maliit na istruktura na yari sa kahoy at salamin. Ito ang Liwanag Studio. Dito ang mga ilaw na ginagawa ni Tessa ay hindi na para sa mga marangyang okasyon ng mga elitista. Ang kanyang mga disenyo ay para sa mga maliliit na simbahan, mga pampublikong paaralan, at mga tahanan ng mga mangingisda. Ang bawat bumbilya na kanyang ikinakabit ay may dalang layunin, ang magbigay ng init at gabay, hindi ang manilaw o manlinlang. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Sa halip, ang bawat kumpas nito ay puno ng katiyakan at sining. Isang hapon, habang inaayos ni Tessa ang isang lighting installation na gawa sa mga recycled na bote ng salamin, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas. Hindi ito ang marangyang kotse ng mga Araneta o ang matikas na sasakyan ng mga Vergara. Ito ay isang simpleng jeep na puno ng mga sariwang prutas at bulaklak. Bumaba ang lalaking naghatid sa kanya ng titulo ng lupa, si Mang Cardo, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. "Teresa, may balita mula sa lungsod," sabi ni Mang Cardo, habang inilalapag ang isang basket ng mangga. Ang mansyon ng mga Araneta ay tuluyan ng naisara. Ang lupang kinatatayuan nito ay kinuha na ng gobyerno para gawing isang housing project. Si Doña Pilar, balita ko, ay nananatili na lamang sa isang tahimik na nursing home malayo sa mga mata ng publikong dati niyang kinatatakutan. Napatigil si Tessa sa kanyang ginagawa. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating sa paraang hindi inaasahan. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo ni Pilar ay gumuho rin sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga anino. "At si Leandro, tay?" mahinang tanong ni Tessa. "Nasa probinsya, nagsisimula muli bilang isang hamak na ahente. Wala na ang kanyang kayabangan, Tessa. Sabi ng mga nakakakita sa kanya, tila lagi siyang may hinahanap na hindi na niya matatagpuan," sagot ni Mang Cardo. Nagpasalamat si Tessa at nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho. Sa kanyang puso, nahanap na niya ang sagot sa unang mahalagang tanong, napatawad na ba niya? Ang sagot ay oo. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na kadena at pinili ni Tessa na putulin ito upang makahinga ng malaya. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na hindi na hayaang kontrolin ng sakit ang kanyang bukas. Sa ikalawang tanong, mayroon na ba siyang kapayapaan? Habang pinagmamasdan ni Tessa ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang studio, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi nabibili ng salapi. Hindi na siya kailangang kumuko sa harap ng sinuman dahil sa utang na loob, ang lupang kanyang kinatatayuan, ang sining na kanyang ginagawa,
at ang pangalang kanyang dinadala ay sa kanya lamang. Wala na siyang kailangang bayarang utang sa mga taong gumamit ng kanyang kabutihan bilang sandata. Ang kanyang kapayapaan ay nanggagaling sa katotohanang siya na ang may hawak ng sarili niyang mitya. Bago matapos ang araw, kinuha ni Tessa ang kanyang journal at isinulat ang huling bahagi ng kanyang kwento, ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang karanasan. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa mga spotlight na nakatutok sa atin habang tayo ay nasa itaas ng entablado. Ang tunay na liwanag ay ang ningning na nananatili sa ating puso kapag ang lahat ng ilaw ay pinatay na at tayo ay iniwan na ng mundo. Huwag mong hayaang gawing pambayad utang ang iyong dangal dahil ang tanging obligasyon mo sa mundong ito ay ang manatiling tapat sa iyong sarili. Ang kaligayahan ay hindi isang regalo mula sa iba. Ito ay isang gantimpala na kailangan mong kunin sa pamamagitan ng pagtayo sa sarili mong mga paa kahit gaano pa kalakas ang ulan. Isang huling mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Ito ay mula kay Carmela na ngayon ay nasa ibang bansa na at nag-aaral ng batas upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang mensahe ay simple isang larawan ng isang maliit na kandilang nagniningning sa dilim. Walang salita ngunit sapat na iyon upang malaman ni Tessa na ang mitya ng katarungan na kanyang sinindihan ay nagpatuloy sa pag-alab sa iba pang mga puso. Dahan-dahang pinatay ni Tessa ang mga ilaw sa kanyang studio. Sa gitna ng kadiliman, lumabas siya at tumingin sa malawak na kalangitan ng Cebu. Ang bawat bituin ay tila kumikindat sa kanya, tila mga saksi sa kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa kanyang sariling bukang liwayway. Ngumiti si Tessa, isang ngiting puno ng pag-asa at bagong simula. Ang kusok cap ng kanyang buhay ay tapos na at ang natitira na lamang ay ang malambot at walang hanggang liwanag ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan.